Lahat na nagiging boyfriend ni Rosie ay pineperahan niya lang, kaya kinausap ko ang boyfriend niya na wag masyadong magseryoso dahil baka matalo lang siya sa huli. Naaawa kasi ako sa kalagayan ng boyfriend niya, kaya pinuntahan ko siya nung panahon na lungkot na siya. At ang letter sender natin ngayon na nagbigay ng kanyang pangalan, at itago na lang daw natin siya sa pangalang Lovey. At itago naman daw natin sa pangalang Rosie ang kanyang best friend na isang single mom. Si Lovey ay laking probinsya at nagpunta lang siya ng city para makapag-aral, kaya wala siyang alam kung anong klaseng buhay ang meron dito. First year college pa lang si Lovey nang makilala niya si Rosie, at masasabi niyang si Rosie talaga ang maituturing niya na best friend. Pero sa grupo ng kanilang pagkakaibigan ay meron 3 babae at 4 na lalaki na sobrang close nilang lahat. Pero iba talaga ang samahan nilang dalawa ni Rosie, na halos mama na rin ang tawag niya sa mama ni Rosie dahil parang miyembro na din siya ng kanyang pamilya. At ang isa pa nilang lalaking kaibigan ay itatago na lang daw natin sa pangalang Bachoy Choy, na mayaman ang kanyang pamilya at may gusto siya kay Rosie. Kaya todo push naman sila kay Bachoy Choy dahil alam naman nila na mahal nito si Rosie, at si Lovey ang naging tulay. Kaya tuluyan na naging magkarelasyon si Rosie at si Bachoy Choy, pero hindi pa alam ni Lovey kung ano ba ang tunay na ugali niya. Hanggang sa umabot ng 1 linggo na tumira muna si Lovey sa bahay nila Rosie, at doon talaga sila nagkakilala. Palagi daw kasi siyang kinukwentuhan ni Rosie tungkol sa jugjugan, kung gaano daw ito ka-exciting gawin. Sinabihan din siya ni Rosie na nasa tamang edad na rin naman siya, kaya pwede niya na rin yung gawin. Kaya dahil laking probinsya si Lovely ay parang nauto siya sa mga sinabi ni Rosie, kaya sinagot niya na ang lalaking nanliligaw sa kanya. At pagkalipas ng 1 buwan, nakipagkita si Lovey sa kanyang boyfriend sa isang motel. Akala niya na silang dalawa lang ang magkikita. Pero sumama si Rosie na makipagkita sa kanya, at ang boyfriend niya naman ay may kasama din na isang lalaki na criminology student. Kaya nangyari na ang hindi dapat mangyari dahil si Lovey ay nakipagjugjugan na sa kanyang boyfriend, at si Rosie naman ay nakipagjugjugan din sa isang criminology student. Kaya alam ni Lovey na sobrang mali ang ginawa ni Rosie dahil magkarelasyon pa silang dalawa noon ni Bachoy Choy. At pagkatapos ng pangyayari na yon ay sinubukan ni Lovey na kumprontahin si Rosie, at sinabihan na kaibigan niya rin si Bachoy Choy, kaya ayaw niya itong masaktan. Pero sinabihan lang siya ni Rosie na ganito talaga ang buhay sa city. Sa hirap ng buhay dito, hindi ka pwedeng magseryoso. Dapat matuto ka maging praktikal para lahat ng bagay na gusto mong bilhin ay mabibili mo. Kaya dito na napagtanto ni Lovey na hindi seryoso si Rosie kay Bachoy Choy dahil pera lang talaga ang habol niya sa kanyang boyfriend. Kaya simula noon hinayaan niya na lang si Rosie dahil lahat naman ng manliligaw niya ay pineperahan niya lang. Pero kinausap muna ni Lovey si Bachoy Choy na wag siyang masyadong magseryoso pagdating sa buhay ng pag-ibig dahil baka matalo lang siya sa huli. Hanggang sa isang beses na nag-away si Rosie at si Bachoy Choy dahil nahuli ni Bachoy Choy si Rosie na nakikipagkita sa tatay ng anak niya. Tinawagan siya ni Rosie at sinabing may emergency sa bahay nila, kaya kailangan niya daw pumunta. Pagdating ni Lovey sa bahay nila Rosie, naabutan niyang nandun si Bachoy Choy pati na rin ang tatay ng bata. Kaya muntikan na magkasalpukan ng 2 lalaki, mabuti na lang dumating agad si Lovey at tinawagan nila ang nanay ni Rosie para umawat. At ang kaguluhan na to ay umabot sa pamilya ni Bachoy Choy, kaya sobrang galit na galit ang nanay ni Bachoy Choy kay Rosie. Dahil sino ba namang ina ang makakatiis na makita ang anak mo na nasasaktan, kaya pinipilit niya na maghiwalay na si Bachoy Choy at si Rosie. Pero wala pa rin nagawa ang nanay ni Bachoy Choy dahil 3 buwan lang ang nakalipas na buntis na ni Bachoy Choy si Rosie. Pero kahit buntis na si Rosie, nakikipagbalikan pa rin siya sa tatay ng panganay niyang anak, kaya nagkagulo na naman sila. Sumugod ang nanay ni Bachoy Choy sa bahay nila Rosie dahil sobrang depressed na ni Bachoy Choy. Hindi naman makapunta si Lovey dahil buntis na rin siya noong mga panahon na yon, kaya tinawagan niya na lang ang iba pa nilang kaibigan para i-comfort si Bachoy Choy. Dahil kahit si Rosie pa ang kanyang best friend, hindi niya naman ito kinonsinti sa mga mali niyang ginagawa, lalo na sa pagluloko niya kay Bachoy Choy. Hanggang sa isang gabi na umuwi si Bachoy Choy sa bahay nila na sobrang lasing at iyak ng iyak. Pagka-uwi ni Bachoy Choy ay tinawagan si Lovey ng nanay ni Bachoy Choy at sa kanya naman nagtanong. At dahil hindi naman sinungaling si Lovey, sinabi niya sa nanay ni Bachoy Choy ang lahat ng klase ng panloloko na ginawa ni Rosie. Hindi na sinubukan ni Lovey na pagtakpan ang mga pagkakamali ni Rosie dahil ayaw niya itong konsintihin. Kaya kinabukasan ay nagtaka na lang si Lovey kung bakit bigla na lang nagchat sa kanya si Rosie na sobrang galit na sa kanya at pinagsabihan na siya ng mga masasakit na salita na kesyo plastic daw si Lovey at sobrang inggitera sa klase ng buhay na meron siya. Ang hindi kasi alam ni Lovey, yung account pala ni Bachoy Choy ay naka-login din sa cellphone ni Rosie. Kaya halos lahat ng conversation nila ni Bachoy Choy ay nabasa ni Rosie, kaya simula nun ay palagi na siyang ipinopost sa Facebook. Palagi din siyang minimension at tinatag sa lahat ng paninira na ginagawa sa kanya. Pero kahit ilang beses na siyang ipinahiya ni Rosie sa Facebook, never naman pumatol si Lovey. Ayaw niya na kasing lumaki ang gulo, kaya ibinlock niya na lang si Rosie, pero 2 taon na ang nakakalipas ay hindi pa rin siya tinitigilan sa pamamahiya sa social media. Walang araw na hindi siya nagpost ng tungkol sa akin, sabi ng mga friend ko sa Facebook, kaya gusto ko lang pong humingi ng payo kung ano po ba ang dapat kong gawin para matigil na siya. Dahil sinisiraan niya na rin po ako sa sarili kong asawa, pero sobrang strong po ng relasyon namin ng asawa ko at meron na din kaming anak na sobrang ganda, kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Alam niyo, nanonood din ako ng mga videos ng mga abogado para kung sakaling may letter sender tayo na magtanong ng
ganitong klaseng sitwasyon, meron tayong maisasagot kahit papano. Pero inuunahan ko na kayo, hindi po ako profesional. Ako ay isang dakilang chismosa lamang. Pero may napanood ako mga videos ng abogado na pwede ka palang magdemanda kapag hindi ka tinitigilan ng pamamahiya sa social media. Maipapayo ko yun na gawin mo kung talagang ayaw kanyang tigilan at ginugulo niya pati pamilya mo na. Pero nakakapagod kasi yun sis, tsaka super abala talaga. Kasi kung titignan naman natin yung side ni Rosie, parang valid naman talaga yung feelings niya na magkaroon ng sama ng loob sa'yo kasi nilaglag mo siya eh. Kumbaga sabihin na natin walang yasang tao, na memera, manloloko, pero siguro napakasakit sa kanya na sa'yo nang galing na mabulgar siya. Kumbaga parang ipinagkatiwala ni Rosie na sabihin sa'yo lahat ng kagaguhan niya sa buhay dahil alam niya na hindi mo siya ilalaglag. At dahil si Lovie naman ay kaibigan niya pareho si Rosie at si Bachoy Choy kaya wala siyang kinampihan. Kaya valid naman ang feelings ni Lovie sa kagustuhan niyang ipagtapat ang lahat sa pamilya ni Bachoy Choy. At valid din ang feelings ni Rosie na magkaroon siya ng sama ng loob kay Lovie. Kung gusto mo magdemanda, sige baka tumigil. Pero sana may natutunang kading aral sa kwento ng buhay mo na hindi lahat ng bagay na ipinagkatiwalang sabihin sa'yo ay dapat mong sabihin sa iba para lang mapatunayan na mali siya. Palagi tayong mag-set ng boundaries kung hanggang saan lang tayo, lalo na kung malalapit sa puso mo ang involved dito.